Samantala, opisyal nang kinilala ang mga bagong halal na Board of Directors ng Manila Broadcasting Company o MBC sa ginanap na stockholders meeting kahapon. Ang buong detalye, nagbabalik si Rose Babiera. Ginanap ang taunang stockholders meeting ng Manila Broadcasting Company kahapon, 3 ng Oktubre sa Elizalde Hall, Aliw Theater sa Pasay City. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Board of Directors ng kumpanya at ilang mga piling individual. Pinangunahan naman ng Senior Vice President for Operations na si Juan Manuel Elizalde ang daloy ng programa, kung saan kabilang sa mga agenda ang pag-aproba sa minutes ng nagdaang taunang stockholders meeting na ginanap noong 5 ng Oktubre taong 2023 at ang audited financial statement ng nakaraang taon. Opisyal ding binuksan ang eleksyon para sa Board of Directors sa taong 2024 to 2025, kung saan nahalal sina Mr. Federico Elizalde, Mr. Juan Manuel Elizalde, Mr. Roberto S. Nicdao Jr., Mr. Eduardo Cordova, Mr. Julio Manuel Macuja, Mr. Marvel Tan, Attorney Hil M. Torres, Mr. Robert Pua at Attorney Rudolph Hularbal nang walang pagtutol. Sa President's Report na ibinigay ni Mr. Roberto S. Nicdao Jr., Pangulo ng MBC, tinalakay niya naman ang mga naging suliranin ng kumpanya bilang isang media entity nang manalasa ang pandemya at ang mga hakbang ng kumpanya sa pagbangon mula rito. This resilience is largely due to the increased royalty of several locally owned major fast-moving consumer good brands which have benefited from using radio as their primary advertising medium. Ibinida rin niya ang pagpo-formalize ng Operation Tulong upang mas mapalawak pa ang serbisyong hatid ng programa. Transformative kung tawagin ni Mr. Nicdao ang taong 2023 para sa MBC Media Group. Ngayong taon, nakatuon aniya ang MBC na iangat ang ratings ng mga istasyon sa ilalim ng kumpanya, kasabay ng mas pinalalim na koneksyon sa mga manunood at tagapakinig nito, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang panig ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.